At tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa book po ng Nehemiah. At nandito na po tayo sa chapter 10 ng Nehemiah. At patuloy po nating tinitignan ang mga naisulat na ito patungkol sa kwento ng mga Israelita sa kapanahunan po ni Ezra, sa kapanahunan po ni Nehemiah. At ito po ay inuulit-ulit nila na kwento tungkol sa nakaraan, kung paano po sila tinulungan ng Diyos, kung paano po ipinagkaloob sa kanila, 'di ba, yung land na ito na kanilang tinitirhan, at napakarami pong mga struggles ang kanila pong mga kinaharap, napakaraming mga pakikipagdigma, 'di ba, yung kanilang ang nangyari, napakaraming buhay yung nawala, at may mga pagkabihag pa na nangyari sa kanila. So dito sa chapter 10 ay makikita po natin na halos mga pangalan po yung ating makikita dito, at sabi dito sa verse 1, sabi dito, ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalias na si Nehemias, ang gobernador. So may katungkulan po itong si Nehemias, na ang sabi po dito ay siya po ay gobernador, at sa mga kapanahunan po na yon, kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, yung mga governor sa mga lugar po natin ay sila po yung naggo-govern doon po sa mga kunyari governor ng Isabela, 'di ba, governor ng Batangas, 'di ba, may mga ganon na napakalawak, napakaluwang ng kanila pong nasasakupan, yung congressman naman, 'di ba, ay may mga distrito 'yon sa buong Isabela, pero pag sinabi mong governor, ito ay pangkalahatan sa lugar na kanilang gino-govern. So sabi dito, pagkatapos ay si Sedekias at ang mga paring sina, so marami ditong mga pangalan, Seraias, Asarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkiyas, Hatus, Sebanias, Maluk, Harim, Meremot, Obadayas, Daniel, Geneton, Baruk, Mesulam, Abihas, Mehamin, Maasias, Bigla, at Semasiyas. Every time na nakaka-encounter po tayo ng mga pangalan sa scripture, ay ipinagbibigay alam po sa atin na yung mga tao po na ito ay meron po silang ginawa na mabuti, or ginawa na hindi nagbigay ng kaluguran, 'di ba, sa Panginoon, pero na-acknowledge po yung kanilang pangalan, napakasarap na naisusulat, 'di ba, yung ating mga pangalan as an honor or as respect doon po sa mga nagawa. At ito, sinabi nga po, kahit po yung mga unang lumagda, 'di ba, tapos yung mga tao sumang-ayon or lumagda doon po sa kasunduan doon sa kasulatan. That means to say, itong mga tao na ito ay nag-stand po sila sa kung ano po yung tama na dapat po nilang gawin, at ito po ay sa pangunguna nitong si Nehemias, sa pangunguna nitong
kanilang governor na si Nehemias. At sabi dito, sumunod ang mga Libitang sina Jeshua na anak ni Asanias, Benui na mula sa angkan ni Henadad, at sina Kadmiel, Sebanias, Hodayas, Kilita, Pelayas, Hanan, Mika, Rehob, Hashabayas, Sakur, Serebia, Sebanias, Hodias, Bani, at Beneno. So kung gaano naghirap yung writer sa pagsusulat po ng mga pangalan po na ito, ganun din po natin pinangangalagaan yung kanya pong sinulat sa pamamagitan ng atin pong pagbabasa, sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa mga tao na ito. At bakit ba kailangang isulat pa yung mga pangalan po na ito? Hindi na lang sinabi na may mga sumulat, may mga lumagda, may mga sumang-ayon sa kasunduan, mga ilang mga tao. Di ba yung mga ganon na kung tinatamad kang magsulat, kung hindi pinangangalagaan yung ginawa ng ng mga tao po na ito, hindi po sila papangalanan. Una sa lahat ay makikita po natin yung authenticity ng kwento dahil may mga tao, may mga pangalan na talagang lumagda or sumang-ayon, 'di ba, doon po sa kasunduan at pagrespeto din po doon po sa kanilang ginawa, na sila po yung mga taong nagniningning kumbaga, sa kapanahunan na yon, sa dami ng mga tao, 'di ba, sila po ay nanindigan at sila po ay nakita po natin nilagdaan po nila ito bilang pagsang-ayon doon po sa kanila pong ginawa, at sabi dito ay mula naman sa mga pinuno ng bayan ay lumagda sina Paros, Pahat-Moab, Ilam, Satu, Bani, Buni, may Buni pa, Asgad, Bebay, Adonihas, Bigvai, Adin, Ater, Hezekias, Asur, Hodayas, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebay, Magpias, Mesulam, Heser, Mesesabel, Saduk, Jadua, Pelatias, Hanan, Anayas, Hosea, Hananias, Hasub, Halohes, Pelha, Sobek, Rehum, Hasavna, Maasiyas, Ahiyas, Hanan, Anan, Maluk, Harim, at Bana. Harim at Bana. So ito yung mga pinuno, Ito yung mga pinuno ng bayan, sumang-ayon, sa ginawa po nilang sinumpaang kasunduan. Sumumpa po sila ng kasunduan, na yung nakita po natin at napag-aralan po natin, di ba, the last time. Ano ba yung kasunduan na yon, Ano ba yung kasunduan na kanila pong nilagdaan at sinang-ayunan, Sabi dito, kami ang sambahayang Israel, ang mga pari, ang mga Libita, mga bantay pintuan, mga mang-aawit, at mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae ay pawang may sapat ng pag-iisip, ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. So makita po natin dito na itong mga tao po na ito na lumagda doon po sa kasunduan ay yung mga taong tumayo talaga doon sa kung ano yung dapat po nilang gawin, nanonumpa sila, nangangako sila ng isang napakagandang desisyon
sa kanila pong buhay. Yun po yung tutuparin nila, sabing ganon, ang buong, hindi lang yung partial, kundi ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. No? So kumbaga, ito yung kanilang pagpapakita, 'di ba, ng buo po nilang pagtupad doon po sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan po ni Moses. Kumbaga ito yung magpapakita 'di ba sa kanila na talagang tutuparin nila sa mga mananampalataya 'di ba sa kapanahunan po na ito, yung baptism 'di ba is very important kasi ito ay ipinoproclaim mo na sa Diyos ka maglilingkod, ang Diyos yung naglinis sa iyo, 'di ba? Ang Diyos yung susundin mo, 'di ba? Or paglilingkuran mo, 'di ba, sa tanang buhay mo. Ito ay pagpapakita ng iyong pagtanggap sa Panginoon, no? So napakahalaga po ng baptism, 'di ba, na ginagawa ng mga mananampalataya. Kumbaga, ipinapakita nito, pinoproclaim nito sa buong mundo na wala na siyang ibang gagawin, 'di ba, kung hindi magbigay ng kapurihan sa Diyos. Wala na siyang ibang paglilingkuran, 'di ba, maliban sa Diyos. Na tumawag sa kanya. So ganun, parang nakikita po natin na sa pamamagitan ng ganito pong mga paglagda na gagawin po nila ay magpapaalala po sa kanila ng kanila pong ipinangako, 'di ba, na pagtupad sa kautusan ni Yahweh, no. Susundin namin, sabi dito, ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. So napakasarap na tagpo po ito sa buhay po nila. At siguro may mga celebration na talagang ginawa at gagawin kapag ganito po yung event, no, parang napakaganda lang na tagpo, just imagine na lang yung araw po na ito na kanila pong nilagdaan yung kasunduan, yung kumbaga contract nila sa Panginoon, na doon po sa kanilang pagsunod. At napakaganda, 'di ba, na lagi pong sinasabi sa kanila ng Lord, kung kayo'y susunod, 'di ba, ako isa sa inyo, magkakaroon kayo ng katagumpayan sa buhay nyo. Pero kapag kayo'y susuway sa mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, hindi mapapabuti yung inyong buhay, no? Sabi dito, hindi namin, yung mga kasunduan na yon, hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain, no? So we know the danger kasi ng mga mixed marriages sa kapanahunan po na iyon, at maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? We know the danger ng mga marriages ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Laging laging may kahirapan, laging hindi pwede nating sabihin na maaring okay naman yung pagsasama, pero pagdating sa spiritual na buhay, lagi pong may kaguluhan, at madalas yung mga anak ay hindi po nila alam kung sino ba yung kanilang susundin, So napakahirap na tagpo yung ganon, na hindi magkasundo, lalong-lalo na sa pagsunod sa Panginoon sa loob ng tahanan. So sabi nila, hindi namin papayagang parang asarap-sarap lang na mga binabasa natin ito, kung hindi pa natin alam yung mga susunod na mga tagpo sa kwento or sa buhay po nila, parang ma-amaze po talaga tayo, sa kung paano po nila
talagang ipinangako sa Panginoon yung mga ganito pong mga nababasa po natin ngayon. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak ng mga dayuhang naninirahan sa aming lupain, no? Sa aming lupain. Dito po sa Israel, madalang po tayong makakita ng mga mag-asawa na Hudyo at saka Arabo, 'di ba? Madalang tayong makakita ng ganon, or Hudyo at saka kahit yung Druze, yung Druze o kaya yung mga Bedouin, madalang tayong makakita. May mga instances na may mga nakikita po tayo or nababalitaan, 'di ba, ng mga union, katulad ng mga yung vlogger na pinapanood po natin. Pero mga Christian sila, mga Christian, no? So hindi issue sa kanila yung pagiging Hudyo at saka yung pagiging Arab, dahil meron po silang isang Diyos, 'di ba, na pinaglilingkuran, no? Meron pa dati yung isa rin na Arab tapos Hudyo yung kanyang girlfriend, pero parang hindi naman sila nagtagal kasi may issue, laging may issue, laging may division, lalong-lalo na sa mga cases, or sa mga nangyayari sa Israel or sa Middle East, so talagang may doon, may pressure, kapag hindi po sila magkatulad, 'di ba, ng iniisip, or magkatulad, 'di ba, ng opinion, So napakahirap noon, kasi kung kayo ay kung yung lalaki, 'di ba, kunyari yung lalaki ay Hudyo at saka yung babae ay Arab, kung napakahirap kahit yung kanilang mga families siguro, 'di ba, na magkasundo dahil sa napakarami na pong mga issues, 'di ba, sa nakaraan, Pero kapag mananampalataya kasi, kapag Kristiyano, na nagkakaroon talaga ng pagkakaunawaan, nagkakaroon talaga ng kapayapaan, 'di ba, sa both na panig, sa panig ng bawat isa. Dito sa yung pinapakita po sa atin dito, mga dayuhan, sabing gano'n, sa kapanahunan naman na yon, ang mga dayuhan ay mga talaga, hindi mananampalataya sa Diyos ng Israel. So napakarami po nilang mga practices dati, 'di ba, na hindi po kinalulugdan ng Panginoon, at nakita rin po naman natin as we studied, 'di ba, yung kwento po ng scripture, na hindi po napabuti yung mga buhay ng mga nagkaroon, 'di ba, ng mga mix na marriages, laging may issues, laging may problema, Kung sila ay magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Grabe yung mga kasunduan, Kasi kung wala namang bibili, 'di ba? Kahit may magtinda, kung wala namang bibili, hindi rin hindi rin kikita, 'di ba, yung nagtitinda. Yung parang yung parang, 'di ba, sa Jerusalem, mahilig ang karamihan, 'di ba, na bumili ng mga yung mga leather, mga leather na belt, leather na bag, 'di ba, leather na mga sandals, yung ganon, kasi mura lang, tapos 'di ba, leather ay medyo may matibay naman, 'di ba? May katibayan, yung mga mga products nagawa sa leather. Pero kung iisipin lamang po natin na napakarami pong mga buhay, 'di ba, ng mga camel, ng mga animal, 'di ba, na sakripisyo dahil lang doon sa trade na 'yon, dahil doon sa business po na iyon, Pero kung walang bibili,
edi walang gagawa ano ng mga ganong mga produkto, ano? Kung hindi kumikita, 'di ba? Edi sana maraming mga buhay ng mga camel. Madalas camel ano yung ginagawa ano na yung ahas, mga ganon, may mga ganon ano na ah, parang tinitrade nila ano for money, ano, para kung walang bibili, di ba? Di walang magtitinda. Lalong-lalo na kapag araw po ng pamamahinga. So sabi nila, napagkasunduan po nila, di ba? Lumagda po sila na kung may magtinda ng trigo sa araw ng pamamahinga, hindi po sila bibili. Kasi sagrado, no? Sagrado po yung araw ng pamamahinga. Makikita lang po natin dito na gusto nilang pangalagaan yung araw po ano ng pamamahinga. Dahil alam naman po natin ng araw po na ito ay inilalaan ano para po sa Panginoon, no? Sabi dito, ano pa yung mga kanilang mga sinabi? Tuwing 7 taon, hindi namin tatamnan ng mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin, no? So parang napakaganda nito, no, sa part ng mga umutang, no, na after ng 7 years or yung year ng jubilee, ano, ay mawawala na, 'di ba, yung mga utang, no? Sabi dito hindi na sisingilin yung kanilang mga utang or yung mga may utang sa amin, sabing gano'n, no? Kasi sa period ng 7 years na iyon ay marami na ano yung maaring natanggap nila, 'di ba, na mga pabor. At kung yung umutang po sa kanila ay kanilang mga slaves or yung mga manggagawa po nila, ito po ay parang day, 'di ba, ng freedom, no? Freedom sa pagiging slave, freedom sa utang, no? So napakaganda po nito ano na kanila pong ginagawa sa kapanahunan po na iyon, no? Yung mga utang na may nabasa ako kanina sa Facebook na ano, ewan kung matutuwa ako or ano, malulungkot kasi pinost na yung umutang, yung nakautang pala na nilagyan na ng kandila na in memory of your utang, sabi ka na. Tapos sinabi kung ano yung pangalan, di ba, parang in-expose na siya doon po sa kanyang pagkakautang, no? Kasi inabot na ito ng taon-taon, di ba, at ayaw na yatang magbayad. 'Di ba? Alam mo naman yung mga taong ayaw talagang magbayad, 'di ba? Dahil hindi maraming mga maraming mga dahilan, 'di ba? Pero kapag gusto mo talagang mabawasan, 'di ba? Di kahit paunti-unti, 'di ba, ay maglalaan ka kahit 100, kahit 200, pero yung gesture na gusto mong makabawas, gusto mong matapos, 'di ba? Ay maganda po 'yon, no? Sa kapanahunan po nila ay makikita po natin na sabi dito 7 taon hindi namin tatamnan ng mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. May day talaga, 'di ba? After ng 7 years, pinagpapahinga po nila ano yung mga lupain, no? Napakaganda po nito. Sa atin kasi masyado nang inaabuso, 'di ba, yung mga lupain, no? Continuous, 'di ba, sa pagtatanim, pataas na yung konsumo ng mga synthetic, 'di ba, na mga fertilizer, kaya nasisira po ano yung mga lupain, ano, nasisira yung quality ng lupa. At sinasabi na kung gusto mong maging fertile ulit yung lupain, sinasabi po nila na kailangan mabakante yun ng period ng 7 years din or more pa, 'di ba? Kailangan magpahinga yung lupa para makapag-produce ulit ng mga organisms, 'di ba, sa
sa ilalim nito para maging fertile ulit, 'di ba, yung lupain, no? Naalala ko nung bata ako, mga kapatid, hindi parang walang ano walang mga abo-abono, yung ganon. Walang mga yung mga insecticides at nakaka-harvest naman, no? Pero dahil nga doon po sa kagustuhan ng tao na mas marami po siyang maani, kaya siya naglalagay, 'di ba, ng napakarami pong mga abono, napakarami pong mga ano pa yung mga nilalagay nila, yung yung ini-spray po nila, 'di ba, yung mga ganon, kasi weak yung ugat, 'di ba, ng mga ng mga tanim nila, at hindi po ito nakakaganda sa lupa at hindi nakakaganda doon sa produce, 'di ba, ng mga pananim. Parang kinakain mo din yung mga lason, 'di ba, na inilalagay po nila, no, sa kanilang mga pananim, no. So napakaganda na talagang kung titignan po natin yung kabuhayan po nila sa kapanahunan po na iyon, wala namang ipinagkaiba, 'di ba, sa buhay na meron tayo ngayon, no? Wala lang talagang pagkaiba, pero yung batas po nila ay talagang makikita po natin na ito po ay may pagpapahalaga din para po sa kanilang mga kababayan, or doon po sa mga hindi masyadong nakakaangat sa kanila, no. Sabi dito, taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. So aside from doon po sa kanilang mga kaloob at doon sa kanilang mga ikapo, 'di ba, at handog, ito pa yung kanilang napagkasunduan. Isipin po natin na ang mga tao po na ito ay yung paninirahan po nila, 'di ba, sa lupain ay talagang anong tawag doon, yung hindi pa masyadong establish, katulad sa kapanahunan po na ito. Patuloy pa rin po sila sa pag-iisip kung paano po, 'di ba, ma-establish, no, yung magkaroon ng kasapatan talaga sa buhay po nila. Sabi dito, maglalaan sila ng 4 na gramong pilak. Bawat isa sa kanila ay magbibigay ng 4 na gramong pilak para saan? Upang makatulong sa gastusin para sa templo. So kung ganon, no, na napakarami po nila, ay talagang magkakaroon ng kasapatan sa mga gastusin sa temple. So napakarami po nilang giving, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon, no? Puro sila giving. Hindi natin pwedeng sabihin na mas mayaman sila, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. Grabe lang nila talaga pinangangalagaan yung pagbibigay, no? Especially sa mga gawain sa temple, no? Sabi dito, magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Hindi lang yung kanilang mga pilak ang kanilang nais na ibigay, kundi maging yung serbisyo sa pagsamba. Ano yung kanilang ibibigay? Sabi dito, tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga. So napakaraming giving, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo, no? Makita po natin na alam mo yun, yung nakaka-amaze lang talaga sa kanila, 'di ba? Kasi talagang umiikot yung buhay po nila doon po sa sa affairs ng Diyos nila, na si Yahweh, no? Laging ganoon, no? Laging inuuna po nila lagi yung patungkol sa kanilang
kung papaano po sila makapaglingkod, 'di ba, ng tunay at tapat sa kanilang Diyos. At kung titignan natin sa kapanahunan po na ito, yung mga pangyayari, 'di ba, sa nakaraan, hindi naman nasayang yung mga kanilang mga pagpapagal, 'di ba mga kapatid? Wala namang walang nasayang kundi nagbunga po ito, 'di ba, ng maganda, kahit may mga disobedience na nakikita po tayo sa scripture, pero dahil doon po sa mga tao na talagang tumalima sa Panginoon, nagstand lang talaga kahit maraming mga pressure, nagstand po sila sa Panginoon, hindi po nasayang yung kanilang mga ginawa, hindi nasayang yung kanilang mga pagpapagal, hindi nasayang yung kanilang mga ibinigay, hindi nasayang yung kanilang mga sakripisyo, 'di ba, na ginawa, kasi nakita po natin na talagang alam mo yung katagumpayan ay pinagkaloob sa kanila, 'di ba, ng Diyos. Magpasa hanggang ayon, 'di ba, ang mga Israelita sa kapanahunan po na yon at maging sa ngayon ay nandito pa rin po sila sa lupain na ito, 'di ba? Patunay na ang Diyos ay hindi po siya sumira sa kanyang mga pangako. Sabi dito, kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon, ang mga pari, ang mga Levita, at mga mamamayan, para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog na altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. So, maging yun, ay kanilang gagawin, ayon doon sa itinakda ng kautusan. So they are very willing, itong mga tao na ito na very passionate in serving, 'di ba? The Lord, Magpapalubunutan daw sila, 'di ba? Taon-taon at upang makapagbigay po sila, 'di ba? Ng mga kahoy, 'di ba, na gagamitin doon sa handog sa altar ni Yahweh. So marami ito kasi hindi lang naman iisa, 'di ba, yung kanilang ihahandog, Hindi lang iisa, napakarami po nito, Napakarami po kung sila po ay magbigay sa Panginoon. So they need a lot of kahoy, Sabi dito, taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng punong kahoy. May harvest festival din sila, 'di ba, sa kapanahunan po na yon. I don't know to the churches na kinabibilangan po natin noon at maging sa kapanahunan po na ito, kung may mga ganito bang mga tagpo na alam mo yun, yung taon-taon. Sa Pinas, madalas ginagawa ito. Diba, na after ng harvest ay nagdadala, yung mga kapatiran, ng bunga or ng produce nila, diba, sa kanilang lupain. Kung yung kanila pong mga itinanim ay dinadala po nila sa iglesia. So, ganun din itong napapag-aralan po natin, sabi dito, dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin, nasubukan na ba ninyo yun, mga kapatid? Nagtanim kayo at yung unang ani, yung unang produce ng land ay ibinigay, di ba, kay Yahweh, ibinigay doon sa templo ni Yahweh, marami pong mga naglilingkod, 'di ba, sa temple po sa templo po ni Yahweh, at ito po yung nagsusupply din sa kanila pong mga pangangailangan, yung mga ibinibigay, 'di ba, ng mga tao sa temple sa templo po ni Yahweh, I don't know kung nagawa na rin po ninyo yon na yung unang sahod ko ay ibibigay ko, 'di ba, kay Yahweh. Sila ginawa nila yun, mga kapatid, pero hindi po sila
nagkulang, no? Hindi sila nagkulang, or kung ano po yung mga dinidil or yung mga binabanggit natin ano sa Panginoon, no? May mga ganito ba na ano na nangyari din ano sa atin. Grabeng pagtitiwala lang yung gagawin ng isang tao kapag ganito po yung kanyang ginawa. No, sila ginawa po nila yon at hindi po sila nagkulang, 'di ba, sa lahat ano ng kanilang mga pangangailangan, no? Kunyari yung mga prutasan po nila, basta yung unang ani nun, yung unang bunga nun, 'di ba, ay para sa Panginoon. Kasi pag-acknowledge ito na si Yahweh po yung nagkaloob sa kanila, 'di ba, ng ganito pong pagpapala. Mas marami pang ibubunga, 'di ba, yung mga prutasan po nila, yung mga ubasan po nila, 'di ba? Kasi ganyan yung mga nakikita po natin, 'di ba, na binabanggit ano ni Yahweh ano sa kanila na yung first fruit, 'di ba, ay matutunan ng tao, 'di ba, na i-acknowledge na yung kung ano yung unang bunga, 'di ba? At yung mga susunod pa, 'di ba, ay galing ano sa Panginoon. Yung pagbibigay ng priority kahit nga sa tithes, 'di ba? Tithes and offering po natin, hindi dahil sa kailangan ng God, pero it is a gesture sa bawat isang mananampalataya na i-acknowledge niya na ito ay galing ano sa Panginoon. Yung mga pagpapala, ina-acknowledge niya, 'di ba, na galing sa Panginoon. At doon po sa mga nagkakaloob, mga kapatid, 'di ba, ng mga ganitong mga pagbibigay ano sa Panginoon, nakikita naman po natin na alam mo yon, hindi man siguro hindi man siguro madami na katulad ng mga katulad ng alam mo yon, ng description, 'di ba, ng mundo, pero never naman po tayong nagkulang, 'di ba? Never naman po tayong pinabayaan, 'di ba, ng Panginoon. At kung titignan po lang po natin yung mga kaloob, 'di ba, sa atin ng Lord, ay makikita po natin talaga, 'di ba, na napaka-generous po niya, 'di ba, na God. Kasi kung titignan mo yung buhay mo noon at buhay mo ngayon, ang dami na pong pinagkaiba. 'Di ba? Hindi lang tayo nadagdagan sa edad, kundi grabe na, 'di ba, yung pagpapala ng Diyos ano na kanya pong ipinagkaloob, 'di ba, sa atin. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Yung i-dedicate nila yung panganay. Sabi dito, panganay naming anak na lalaki upang maglingkod, upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinakda ng kautusan. Siguro kung lahat ng mga iglesia ganito yung gagawin, 'di ba? Marami siguro, grabe lang siguro yung impact nito, 'di ba, sa mga hindi mananampalataya. Ano na talagang lahat ng iglesia, 'di ba? Minsan kasi nakakalungkot tignan ang iglesia, 'di ba? Dahil parang ang hirap-hirap niya, 'di ba? Yung alam mo 'yon, yung parang nanghihingi siya lagi, 'di ba, ng biyaya sa mga tao. Yung mga ganun. Pero alam mo, ang isang naghihirap na iglesia ay isang iglesia na hindi niya nauunawaan kung papaano work, 'di ba, yung lahat according doon po sa nais, 'di ba, ng Panginoon, no? Kapag inuna kasi si God, alam mo 'yun, kapag na-develop lang talaga sa puso ng isang tao na unahin ang Diyos, diba? Makikita mo na hindi magiging kabigatan sa kanya yung pagkakaloob, 'di ba? Or yung pagbibigay sa Panginoon, mapa-oras man 'yan, mapa-treasure man 'yan, 'di ba? Lahat ng meron siya, hindi ito kabigatan basta para sa
sa Panginoon. Kasi maganda yung cause eh, 'di ba? Maganda naman talaga kapag sa Lord po tayo nag-invest. Kasi for sure walang ano doon, walang lugi doon, walang scam doon, no? Kaysa sa dami ng mga investment na ino-offer, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, madalas, no, marami po yung mga nanloloko. Pero kapag sa Panginoon, yung investment po natin, alam po natin. Ano yung proof natin? Basahin natin ng scripture at tignan natin ng Israel. Di ba? Maging sa napakaliit na bansa. Pero nakikita po natin kung paano po ito pinapagpala, di ba, ng Panginoon, no? So nakaka-encourage lang ito, no, na alam mo yon, kahit sabi niya dadalhin din namin yung sa dami nilang magdadala, di ba? Eh, napakarami po 'yon. No, kung bibilangin po natin, no, napakarami pong napakayaman lang talaga, 'di ba, ng isang iglesia na ang kanyang mga ang kanyang yung mga naglilingkod, 'di ba? Yung mga mananampalataya na kabilang sa iglesia po na 'yan ay tunay na nakakaunawa doon po sa katapatan, 'di ba, ng Diyos na pinaglilingkuran po nila, no? Kasi yung giving, ito po yung expression natin of our love, 'di ba, of yung pagiging grateful natin, 'di ba, sa Panginoon. Kaya tignan mo yung isang tao na napakaramot, 'di ba, sa pagbibigay. Yun yung tao na hindi panatag, 'di ba, sa kanyang buhay. Pero tignan mo yung isang tao na talagang bukas ang kanyang mga kamay, bukas ang kanyang buhay sa pagkakaloob, 'di ba, sa iglesia, 'di ba, ng Panginoon. Yung tunay na iglesia, mga kapatid, ha, kasi marami namang mga iglesia kuno sa kapanahunan po na ito, pero ang ginagawa po nila, 'di ba, ay hindi po maganda yung kanila pong mga ginagawa, no, yung mga hindi tunay na iglesia, 'di ba, ng Panginoon. Paano natin sila ma-identify ang tunay na iglesia, 'di ba, ng Panginoon? Wala pong ibang ginagawa, 'di ba, kung hindi sumunod doon po sa mga tuntunin ng Panginoon, no? At pwede nating sabihin na may mga iglesia talaga, 'di ba, na totoo maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? Sabi dito, ayon sa itinakda ng kautusan, no, magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita ng 10% bahagi ng mga inani ng aming bukirin, no? So, may mga handog sila sa temple, may mga handog sila sa mga pare, may mga handog sila sa mga Levita. Grabe yun, 'di ba? Grabing giving naman 'yan. 'Di ba? Grabe namang pagkakaloob 'yan, no? So, napakarami po nilang pagbibigay na ginagawa. Hindi lang sa kung ano-anong mga organization, 'di ba, yung kanilang mga binibigyan, 'di ba, kundi sa temple lang talaga ni Yahweh, yung kanilang pinagbibigyan, no? Sabi dito, 10% bahagi ng mga inani ng aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga 10% bahagi, yung 10%, at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang Levitang tagalikom ng 10% bahagi. Ang 10% bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. No? Ang sikreto lang talaga kung papaano po makapaglingkod ng maayos, 'di ba, yung iglesia, ay yung talagang ituro sa mga tao, 'di ba, na ang pagbibigay sa Panginoon ay para sa kapakinabangan din ng tao. 'Di ba? Sa kapakinabangan din ng ministry, 'di ba, ng Panginoon, no? Tignan mo yung isang church na hindi nagpapahalaga sa pagbibigay.
yung hirap na hirap. 'Di ba yung alam mo yun, manghihingi yan sa mga unbeliever, sa totoo lang. Gagawa sila ng mga, ano nila, gagawa sila ng kanilang mga solicitation sa mga politiko, 'di ba? Sa, alam mo yon, sa kung sino-sinong makita nila, 'di ba, mga prospect nila, 'di ba, na pagkukuhanan. Parang ano naman yun, nakakahiya lang talaga yun, na parang napakahirap naman ng Diyos na pinaglilingkuran ng isang mananampalataya na nanghihingi sa mga unbelievers. Yung alam mo yun, parang parang hindi talaga siya tama. Di ba? Lalo na sa mga politiko, manghihingi ka, pampagawa mo ng pampagawa mo ng bubungan, mga ganun ba? Pangpagawa mo ng altar, parang hindi naman sapat, 'di ba, yung biyaya ng Diyos, no? May mga ganun na natagpo, parang pinaghirap kayo ng Diyos na pinaglilingkuran ninyo kapag ganun, no? Pero hindi. Nakita po natin, sa kapanahunan po na ito, yung mga tao po na talagang willing na magbigay sa Panginoon, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Kasi hindi siya maramot na Diyos eh, 'di ba? At hindi siya nagpapabaya sa mga taong inuuna siya, 'di ba? Palagi, no? Ang mga Israelita at ang mga Levitang magdadala ng naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga gamitan sa templo. Kaya masarap pumunta sa temple eh. 'Di ba? Sa kapanahunan na 'yun, kasi sa temple nandun lahat. Nandun lahat. Kung kaya, sa grandeur ba naman ng temple, maging sa kapanahunan po ni Solomon, di ba? Parang ang sarap lang talagang manatili, di ba, sa temple. Sa church, mga kapatid, di ba, napakasarap manatili kasi nandun na lahat eh. Di ba? Nandun na lahat. Kung gutom ka, may pagkain doon. Di ba? Kung uhaw ka, may inumin doon. Diba? Kung gusto mo merienda, may mga kutkutin doon. Nandun na lahat. Diba? Nandun, may kasapatan kasi mapagbigay. Diba yung mga naunawaan nila na ang pagbibigay, expression, diba, ng kanilang pagiging grateful sa Panginoon. Yung hindi mo na sila pipilitin. Diba yung parang tinatakot, 'di ba, yung mga ganun. Hindi. Ang lagi po nating itinuturo, 'di ba, na kapag nagmahal ka, hindi po pwede na hindi ka magkakaloob or magbibigay. 'Di ba? Kasi expression po natin 'yan ng ating pag-ibig. Nakakita na ba kayo ng nagmamahalan na walang na nagmamaramutan, 'di ba, sa isa't isa? Hindi. Kapag mahal mo yung isang tao, 'di ba, you are willing to give yung best, 'di ba, para sa kanya. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan, ang mga aawit, hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Bakit sila nagbibigay? Kasi may mga nakatira sa temple, mga kapatid. Itong mga nakatira sa temple, hindi po sila nagtatrabaho. 'Di ba, wala silang parte ng lupain, yung mga ganun. Talagang nilaan nila yung kanilang panahon, yung kanilang buhay, 'di ba, para sa paglilingkod sa temple. Sabi dito nakatira yung mga paring naglilingkod, yung mga bantay pintuan, yung mga awit, kaya hindi namin pababayaan yung templo, 'di ba, ng Diyos. So napakagandang kasunduan, 'di ba, yung kanilang ginawa. So kung tayo, mga kapatid, ay gagawa din ng kasunduan sa kapanahunan po na ito, sa iglesyang kinabibilangan natin, ano kaya yung mga po pwede rin nating ipagkaloob, yung mga kasunduan na pwede nating gawin sa atin. So yun po siguro yung ating tanong sa gabi po na ito. Erev Tov po. Iinainim pa po ulit yung ating facilitator. Kasama po natin si Pastora ngayong gabi. Erev Tov po. Maraming po salamat,